or ngayong hapon hanggang mamayang gabi and bukas sa madaling araw magpapatuloy pa rin itong generally maaliwalas sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. May tsansa pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Yung mga pag-ulan na ito ay hindi naman po natin inaasahan na magtatagal and makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulap pa sa southern Mindanao as well as itong eastern portion ng Luzon. Ito pa yung mga approaching cloud sa dulot ng isang possible na thunderstorms. Asahan po natin ngayong gabi hanggang bukas na madaling araw may mga panandalian po tayong pag-ulan over these areas. Pero gayon pa man, generally fair weather ang ating inaasahan sa mga susunod na araw. At patuloy yung ating pag-monitor sa bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kaninang hapon, 3 p.m. It's itong super typhoon na may international name na Bavi. Huling namataan sa layong 2,845 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 km per hour at pagbukso na umaabot ng 250 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng pakanluran sa bilis na 10 km per hour. So ngayong araw hanggang Tuesday wala po itong magiging epekto sa magiging lagay ng ating panahon as well as yung sea condition ng ating bansa. Magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito sa mga sunod na oras and then west-northwestward sa mga sunod na araw. Posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday na kung saan pagpasok ng ating part, posibleng maki-issue na agad po tayo ng tropical cyclone wind signals or signal number 1 dito sa northern and eastern portions ng northern Luzon. Inaasahan natin na magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw nito papalapit sa ating kapuluan. So yung highest wind signal na posible nating ma-issue para sa bagyo ito ay wind signal number 2 or number 3. Hindi natin inaalis yung posibilidad ng signal number 4 dito sa area ng Batanes. So less likely man na maglandfall itong bagyo na ito, posible itong mag-close approach or bahagyang lumapit sa area ng extreme northern Luzon. So saan po natin possible sa mga susunod na araw itong mga malalakas sa buksan ng hangin, posibleng mapaminsalang hangin, especially dito sa area ng extreme northern Luzon. Meanwhile, for Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, towards the end of next week, yung mas magiging concern naman natin ay yung malakas na habagat, yung epekto ng ating southwest monsoon, ay magpapaulan dito sa malaking bahagi ng Metro Manila as well as itong western section ng Luzon, Visayas, and Mindanao.